tanga mo naman, love. Chapter 2. Pag-ibig nga naman, nakakasuka. Yun ang naisaloob ni Jack habang para siyang nanunood ng laro ng tennis. Titingin siya kay Camille, lilingon kay Brett sa kabilang sulok ng classroom. Tapos, pabalik kay Camille. Balik ulit kay Brett. Kapag nakatalikod kasi si Mrs. Santos, ay ubod ng bagal itong nagsusulat sa board at malamang ay bandang year 2054 pa ito matapos magsulat. Nagpalipad ng flying kiss si Brett kay Camille. Sinasalo naman ito ni Camille. Actual na dadakmain niya ang hangin saka ilalapat sa mga labi ang flying kiss. Ang sarap magsuka, naisip ni Jack. Sinubukan niyang umubo ng malakas, kaya napahinto sa pagsulat si Mrs. Santos. Nilingon ang mga estudyante. Sakto namang nagpapakawala ulit ng isa pang flying kiss si Brett. Huli ka. What are you doing, Mr. Gomez? Kunot ang noo ni Mrs. Santos. Nothing, ma'am. Pamatay na close-up smile. Ilagpag ko lang po yung dust dito sa harap ko po. Tumatango-tango si Mrs. Santos sa kabinalingan ang buong klase. Make sure you all copy this. Lalabas ito next exam. Nasulyapan ni Jack na nakatitig sa kanya si Camille. Ginusuan siya. Alam nito kung ano ang ginawa ni Jack. Kibit balikat. Katinang lalamunan ko muwestra ni Jack. Hindi yun binili ni Camille. Humanda ka, sabi ng matalim nitong tingin. Mamaya, lagot ka sa akin. Pinapahamak mo ang love ko. Ngisi na lang si Jack. Kahit sa loob nito, nai-imagine niyang magwala. Lapitan niya kaya bigla si Brett. Sa kabigla niya itong tadyakan sa mukha. Makabawas lang man ng frustration. Sarap sana gawin nun. Kaso, mas matangkad sa kanya si Brett. Mas malalaki ang braso. Baka siya pa ang magmukhang parang pinipit na lata ng sardinas pagkatapos. Pero teka nga, bakit nga ba galit na galit siya? Ano bang interest niya sa love story ni Camille? Iyon nga rin ang paulit-ulit na tanong niya simula pa nung isang gabi. Hindi siya pinatahimik ng mga makukulit na tanong na ito. Bandang madaling araw, nakapag-decide na rin siya sa wakas. Kaya siya galit kasi walang integrity si Camille. Susumpa-sumpa na hindi na niya papansinin ang mukong na Brett kasi hodang maglulupasay ito sa kalsada. Tapos ngayon, ewan kung anong magic ang ginawa ni Brett at bigla na lang nasa kamay ulit niya si Camille. Akala mo hindi nangyari yung nangyari nung isang gabi. Wala lang ba yun? Wala bang consequence ang ginawa ni Brett? Nasaan ang buwisit na hustisya? At dahil halos walang tulog, hirap na bumangon si Jack kaninang umaga. Kung pwede nga lang huwag na siyang pumasok. Kaso, mahirap ipaliwanag yun kay Nanay Rosing. Yung mga bakit ni Nanay Rosing ay daig pa ang tren, dugtong-dugtong, tuloy-tuloy. At malamang masagasaan siya. Na-late siya ng dating sa school. Umpisa na ng klase. Naglalampaso na sa pasilyo ang janitor nilang si Mang Kiko. Kaya, parang ninja nang nagtatakbo si Jack na nakayuko patungo sa classroom nila. Nakakahiyang madaanan niya ang ibang rooms at makita ng madla kung gaano siya ka-late. Buti na lang, nakatalikod nga at nagsusulat sa board si Mrs. Santos nung dumating siya. Nang umalingaw-ngaw ang bell, naunang tumalilis ng room si Jack. Ayaw niyang makita ang kaligayahan sa pagmumukha ni Camille o ni Brett. Tila siya'y sinasampal. May pasumpa-sumpa ka pa na isaloob ni Jack habang naglalakad palayo sa classroom, patungo sa isang sulok ng kantin. Noon niyang naalala na nalimutan niya palang hingiin ang baon niya kay Nanay Rosing. Ni Siopaw nga ay wala siya ngayon.
Nasa kaligitnaan ng init at siksikan ng school canteen, si Jack ay litong-lito. Saang sulok ng mundo ba siya magtatago para maiwasan ang dalawang lovebirds? Ayaw niyang maglakad-lakad sa mga pasilyo ng school. Obvious na mag-isa lang siya. Samantalang dati, halos araw-araw ay kasama niya si Camille. Jack may magtatanong sa kanya ng, "Oh, asan ang best friend mo?" Napapagod siyang mag-isip ng palusot. Nahihiya naman siyang aminin ang totoo. Sa botanical garden kaya, dun na lang malamig pa. Sariwa pa ang hangin. Masarap mag-isip-isip, magplano ng next move. Baka dun ako makatagpo ng lakas na loob na tanggapin ito, naiisip ni Jack. Ang school botanical garden ay isang simpleng loteng kinatataniman ng kung ano-anong halamang gamot. Ang bakod nito ay kawayan na kinakapitan ng mayabong na alugbati. Masarap tumambay dito dahil may privacy. Hindi ka masyadong kita mula sa labas. Yun nga lang, kung may makakakita sa'yo dito na nakatambay ka mag-isa, alam agad nila na loser ka. O kaya nagsisenti. Mga sitwasyong parehong aani ng pambubuska. Yun ang risk. Pero walang choice si Jack. Siguro naman walang mokong na maliligaw dito. May mga upuan na gawa sa semento nakakalat sa botanical garden. Pinili ni Jack na maupo sa pinakasulok. Yung bandang hindi ka agad makikita kapag may pumasok. Pasalamat siya dahil walang katao-tao sa garden. May konting simoy ng hangin na nakakaantok, medyo malamig dahil malayo sa sikat ng araw. Pero hindi pa naiinit ang puwet niya sa pagkakaupo ay may narinig siyang boses. Pamilyar. Tila humahalinghing, boses ng isang lasing sa kasiyahan. Si Camille. Si Breath. Magkaakbay pa na pumasok sa garden. Buisit, napayuko si Jack. Nagtago sa likod ng isang mayabong na puno ng kalamansi. Napalingon siya sa talangkahan ng botanical garden. Malabong pakalabas siya at hindi dadaan sa harapan ng dalawa. "Ang sweet mo," narinig niyang sabi ni Camille. "Huwag mo nga akong binubola." Ang ibig niyang sabihin, isip ni Jack, bulahin mo pa raw siya ng husto. "Hindi kita binubola, Cam," sabi ni Brett. "Mukha ba akong nambobola?" "Ulul," singit sa isip ni Jack. "Nakalamang ka lang sa akin ng 5,000. "Sobra ka na ha," sabi ni Camille. "Over na yan. Baka maniwala na ako sa'yo." Napa-facepalm si Jack. "Grabing Camille, bigay na bigay naman." "Promise," sabi ni Brett. "Ikaw lang talaga ang kadate ko sa prom natin." Date? Prom? Noon lang biglang naalala ni Jack kung nasaang bahagi siya ng mundo. Kung anong petsa na. Kung nasa anong lugar siya sa ilalim ng araw. Pebrero na nga pala. At ilang linggo na lang at prom na nila. Hindi ko nga kilala kung sino yung Joanna na tinutukoy mo. Nagsisinungaling lang yung Jack na yon. Muntik nang mabunot ni Jack ang buong puno ng kalamansi sa gigil niya. At ako pa ang sinungaling, edi wow. "Susunduin mo ako sa amin." May halong pang-asam ang boses ni Camille. "Ipapakilala kita sa parents ko." "Syempre, susunduin kita," sabi ni Brett. "Nakalimusin pa." Ang sweet naman talaga ng boyfie ko. Mahabaging Diyos, boyfie? Nagdurugo na yata ang tenga ni Jack. At ang kawawang puno ng kalamansi nakakalbo na sa higpit na pagkakasakal niya dito. Isang hirit pa ni Camille o ni Brett, sasabog na talaga siya. Ewan, pero pikon na pikon si Jack sa mga naririnig niya. Kinikilabutan siya, nangingit-ngit. Pero teka nga, bakit ba siya nagtatago? Bakit ka ba nagtatago dyan? Aktual na salita yun. Na aktual binigkas ni Thea, isa sa mga classmate niya. May hawak itong plastik na pandilig. Nakapamewang, nakataas ang mga kilay. Tila, natuklaw ng ahas si Jack. "Kanina ka pa ba dyan?" Gulat na gulat si Jack. "Oo naman,
Di mo napansin na dinidiligan ko itong petchay namin? Kanina pa kita tinitingnan eh. Sino bang sinisilip-silip mo dyan? Naramdaman ni Jack na namula ang mukha niya. Maraming salitang gustong sabay-sabay na umalpas mula sa bibig. Pero lahat yun ay natatraffic sa kanyang lalamunan. Kasi ganito. Jack, si Camille at Breath biglang sumulpot sa harapan nila. Anong ginagawa mo dito? Ha? May pinag-uusapan lang kami, sabay nguso kay Thea. Pinag-uusapan? Namimilog ang mga mata ni Thea sa gulat. Involved pala siya dito? Bakit hindi niya alam? Nag-uusap ba tayo? Oo, di ba? Di ba tungkol yung sa prom? Prom? Napapangiwi si Thea sa pagkalito. Nag-uusap din kami ni Breath tungkol sa prom eh. Singit ni Camille. Di ba, honey? Umagalpak ng sobrang fake na tawa si Jack. What a coincidence. Kami rin eh, di ba Thea? Niyayaya ko kasi siya na kung pwede ay ako na lang ang kadate niya. Wow, ang sweet naman, sabi ni Camille. Dito mo pa talaga inabangan si Thea para mag-propose? Dito sa Botanical Garden? Para kang nakadakma ng palaka ah. May kakaibang kislap ang mga mata ni Camille. Kilala ni Jack ito. Hindi nito binibili ang mga palusot ng binata. At pumayag ka na, di ba Thea? Ha? Hindi malaman ni Thea kung ano ang isasagot. Para siyang isdang nawala sa tubig. Nag-uusap pa nga kami eh, biglang sabi ni Jack. Sabay hatak sa kamay ni Thea, palayo sa lugar na yun. Pwede, kunting privacy. Nakakasira kayo ng diskarte eh. Nakalabas na sila ng Botanical Garden bago pa man makahirit ng sagot si Camille. Alam ni Jack ang naglalaro sa isip nito. Hindi ito naniniwala sa palusot niya. Malamang, naaawa pa ito kay Thea sa pagkakadamay niya. Walang direksyon kung saan gustong magpunta ni Jack. Basta lakad lang, hatak-hatak si Thea. Nasa sobrang gulat at pagkalito ay hindi nakaangal. Nang may masalubong silang isang grupo ng lalaki, naghiyawan ang mga ito pagkakita sa kanila. Uy, kayo na ba? Is that for real? Kantsaw ng mga ito. Doon parang biglang nemasmasan si Thea. Sabay bawi ng kamay mula sa pagkakahawak ni Jack. Mag-ano ba tayo? Saka, anong prom ang sinasabi mo? Nagdidilig lang ako ng... Noon lang na-realize ni Thea na dala pa rin pala niya ang plastic na pandilig. Kamot ulo si Jack. Ako na magsasauli niyan. Pasensya na. Nakasimangot si Thea. Tinitingnan mula ulo hanggang paa si Jack. Seryoso ka ba? Seryoso sa alin? Sa prom. Ibinuhos ni Thea sa lupa ang natitirang tubig ng pandilig. Parang napasubo ka lang yata eh. Hindi naman ako tanga. Ha? Nakaramdam ng pagkapahiya si Jack. Sa sobrang desperado niya, nakagamit tuloy siya ng isang tao nang di niya sinasadya. Sorry ha. Okay lang, sabi ni Thea, na hindi mukhang okay. Maganda naman si Thea naisip ni Jack, cute. Parang si Barbie Fortesa, morena version. Hindi niya lang ito napapansin dahil may ibang barkada ito na laging kasama. Pero ang alam niya, wala namang boyfriend ito. Pero kung wala ka naman talagang kasama sa prom, bakit hindi na nga lang tayo? Namilog ang mga mata ni Thea, pero bigla siyang may na-realize, kaya naningkit ulit. Ganun, ako ang second option mo dahil hindi pwede si Camille. No thanks. Hindi naman tayo magpapakasal eh. Pupunta lang tayo ng prom. What's the big deal? What's the big deal? Ikaw kaya ang sumagot niyan. Si Brett na ang laging kasama ni Camille. Anong feeling na maging second option? Thea, pero tinalukuran na siya ni Thea. Mukhang galit niya ito. Naalala niya bigla ang kasabihan, hell bath no fury than a woman scorned. Sinundan na lang ni Jack ng tingin ang papalayong dalaga na dala pa rin ang pandilig ng halaman. Ang malas naman ng lunis niya,
naisip ni Jack. Bad omen ito. Actually, hindi lang Lunes niya ang malas, kundi ang buong buhay niya. Pinipilit ni Jack na manahimik na lang sa buong maghapon, kahit naaasar siya sa mga pakyut ni Camille at Breath. Sobrang sigla ni Camille. Tuwing may tanong ang teacher, nakataas lagi ang kamay. Kapag tama ang sagot, isang kindat kay Breath. Kapag mali ang sagot niya, isang nanlilisik na sulyap kay Jack. May tililing yata sa kokote ang babaeng to, naisip ni Jack. Pati sa English, hataw si Camille. Nang ibagsak ni Miss Rodriguez ang malabombang tanong na, "Who or what inspires you the most?" Isa si Camille sa mga nauunang nagtaas ng kamay. Siyempre, dahil paborito, siya agad ang tinawag ng teacher. "What inspires me the most is my special someone, ma'am." Pabulol na sagot nito. Hiyawan ang buong klase. Palibhasa, alam nila kung sino ang tinutukoy ni Camille. Bilib naman si Jack dito, ang lakas ng loob ng dalaga. Kahit hindi niya territory, ay gusto pa rin i-conquer. Alam naman ni Camille na dog, cat, I love apple lang ang alam niya pagdating sa English. Halatang pasikat ito doon sa mukong na Breath, na akala mo may naiintindihan din sa discussion. "Why do you say that? Please explain," sabi ni Miss Rodriguez. It's because, nasa kisame yata ang sagot dahil doon nakatanaw si Camille. "It's because, ma'am, he was so handsome." Sabay nagbaw na akala mo may mabigat at life-changing na sinasabi. Tilian ang mga kaklase, harutan. Game na, tumayo si Breath. Nag-astang contestant ng Mr. Pogi. Inilabas ang biceps, saka nagbaw din. Lalong naloka ang mga girls. Lalong lumala ang kantsawan. Kahit si Miss Rodriguez, namumula sa kakapigil ng pagtawa. Eventually, pati si Jack nadamay. "Jack! Jack! Jack!" sigawan ng mga kaklase. "Si Jack naman!" "All right, Jack, how about you?" "Grabe naman, ma'am, isa ka pa." Alanganing tumayo pa rin si Jack. Pero kilala siya ng mga klase na nag-iisang magaling sa subject na ito. Kaya cool lang siya. Kayang-kaya niya ito kahit nakapikit. "My inspiration is my mother, ma'am." Seryosong bungad ni Jack. "Ever since my father died, she has been single-handedly raising me. She has worked too hard from dawn till dusk. That's why I've been studying hard. When I become rich, I want to give my mother everything she's ever wanted." Siguro, out of curiosity na rin, sinundan pa ito ni Miss Rodriguez. "But how do you plan to become rich, Jack? How will you do it?" "I don't know how I do that yet, ma'am," sabi ni Jack. Nasulyapan niya si Camille na titig sa kanya. "But one thing is for sure, I will give everything, do everything in my power to achieve what I want in life. All my talents, my abilities, God gave them to me for a reason, and I will use them to make my life better, and also to make the world a better place." Napatahimik ang lahat. Nakangiti lang si Miss Rodriguez. Tila tinitimbang ang mga sinasabi ni Jack. May isang mokong sa bandang likod na nagsimulang mag-slow clap. Mabagal na palakpak na sinundan ng isa pa at isa pa hanggang ang buong klase ang pumalakpak. Iyawan ulit. May sumigaw ng, "Iboto si Jack!" Tawanan. Nasulyapan ni Jack si Camille na nakatitig pa rin sa kanya. Pumalakpak din. "Ang galing mo naman talaga," sabi ni Thea sa kanya nung mag-uwian. Medyo nagulat si Jack. Hindi naman dating sumasabay sa kanya si Thea. Ni hindi nga siya nito pinapansin. At saka, di ba, kaka-walk out lang nito kaninang umaga. "Salamat," sabi ni Jack. Yun rin naman ang gustong gawin ng lahat ng anak, di ba? Ang masuklian ang lahat ng hirap ng parents natin. "Kaya nga, bilib ako sa iyo eh," ngumiti si Thea. Tila nangingimi na hinahawakan si Jack sa braso. Parang nakuryente naman si Jack nang maramdaman ang paglapat ng palad ni Thea sa braso niya.
Hindi niya alam kung paano magre-respond. Sa huli, hinayaan na lang niya na mag-angkla sa kanya si Thea, na akala mo'y nahihilo at kailangan ng makakapitan. Awkward, pero mas awkward kung sasawayin niya ang dalaga. Idinaan niya na lang sa joke. Ang lamig pala ng kamay mo, hirit ni Jack. Parang yelo. Natawa si Thea, pero kapit pa rin. Himala yata, naisip ni Jack. Bakit biglang nagbago ang mood nito? Anong nakain ito? Paglingon niya, andun si Camille, kasunod lang nila. Mag-isang naglalakad, nakatitig kay Jack. Saka lang niya naalala na may practice sa basketball sila Breath, kaya solo flight si Camille pauwi. May isang maliit na moment na gustong balikan ni Jack si Camille at alukin ito sabayan pauwi. Ngunit mabilis niyang pinigilan ang sarili. Okay na ang ganito, move on din pag may time. Siguro kung may Best Actor Award ang school nila, panalo na si Jack. Nakangiti lang siya, akala mo'y hindi nasasaktan. At tama nga siya, sinimulan nung Lunes, kaya buong linggo siyang bad trip. Para siyang sinisilihan kapag nasa classroom sila at andun pareho si Camille at Breath. Naaalibadbaran siya sa tuwing nakikita niya si Camille na kinakausap si Breath. Ni ayaw niyang naririnig ang boses nito, ang bawat halakhak nito. Pero, in all fairness, lagi pa rin naman siyang pinapansin ni Camille. Minsan, niyayaya siyang sabay na kumain sa kantin kapag wala si Breath dahil may practice sa basketball. Siya lang ngayon ang panay tanggi, panay alibay. Masakit ang tiyan ko. Wala akong ganang kumain. Magre-review pa ako, at etc. At sa bawat tanggi niya, nakikita niya ang reaksyon sa mukha ni Camille. Mumunti lang yun, halos hindi mo makikita. Pero hindi yun makakalusot kay Jack. Yung bahid ng lungkot sa mga mata nito, na idinadaan na lang sa malakas na pagtawa, na kahit sabihin ni Camille na, okay, next time, sabay tayo ha. Alam niyang may kunting kirot na nadarama sa puso ang dalaga. Pinagkibit balikat na lang yun ni Jack. Tanga ka sa loob-loob niya. Kaya panindigan mo ang consequences ng katangahan mo. Pero kasabay ng mga ganong kaisipan ni Jack, nasasaktan pa rin siya. Lalo na kapag nakikita niya si Camille na mag-isang umuwi. Pero tulad ni Camille, idinadaan na lang niya sa ngiti, sa pagtawa. And the school's Best Actor Award goes to... Lagi na rin niyang kasama si Thea. Minsan, tinutulungan niya itong diligan ang mga petsay ng dalaga. Isa pa, mahilig pala ito sa siopaw. May kahati na tuloy siya ngayon sa baon niya. Pero okay lang, hindi pa niya inuulit ang tanong niya tungkol sa prom. Pero siguro'y saka na lang yun. May tamang oras para dun. Biyernes ng gabi, tila natapos ang isang linggong pag-ibig ni Camille. Pauwi na nun si Jack, nag-aabang ng jeep. Nang matanaw niya sa waiting shed si Camille na umiiyak, biglang kumabog ang dibdib ni Jack. Iba na ito. Kahit na ba, lagi niyang sinasabihan mentally na tanga si Camille at lagi niyang isinusumpang hindi na niya ibabalik ang dati nilang samahan. Iba na kapag nakita mong tila pinagbabagsakan ng langit at lupa ang kaibigan mo. Anong nangyari? Ang naisip ni Jack ay baka may nambastos sa dalaga. Lumingalinga siya. Bukod sa matandang babaeng nagtitinda ng yosi sa waiting shed, wala namang ibang pwedeng suspect. May masakit ba sa'yo? Si Breath, hagulgol ni Camille. Mugtong-mugto ang mga mata. Nakita ko sila ni Joanna sa likod ng school. What the fuck? Nagdilim ang mukha ni Jack. Dito ka lang, malumanay na sabi niya. Sa kawalang lingon likod na tinungo ang direksyon pabalik ng school. Dinakma niya ang unang 2x2 na kahoy na nakahambalang sa daraanan. Sa halos nagdidilim na isip, desidido na siyang turuan ng leksyon ang ashhole na yun. Ang naglalaro sa isip ni Jack, si Bruce Lee, sa huling fight scene ng Enter the Dragon, kung paano pinulbos ni Bruce Lee ang maraming kalaban. Tama,
pupulbusin niya si Brett. Ang mas matangkad, mas matipuno, at mas macho na si Brett. Kapag totoong galit ka talaga, feeling mo, kaya mong gawin kahit ano. Tulad ngayon, nagngingit-ngit na halos takbuhin na ni Jack ang daan patungo sa likod ng school. Kahigpit ng kapit niya sa daladalang 2x2. Kung tutuusin, wala naman talagang fighting skill si Jack. Kahit nga kapag minsang naglalaro sila ni Camille ng Tekken Xbox, nilalampaso lang ng Eddie ni Camille ang huwarang ni Jack. Pero ang naglalaro sa isip ni Jack ay kung paano niya ilalampaso sa kalsada si Brett. Siyempre, in Jack's own version of events, ni hindi makakakibo si Brett. Wala pang 1 minuto, nagmamakaawa na ito kay Jack at nangangakong hinding-hindi na ulit paiiyakin si Camille. Pero ang totoong nangyari, ibang-iba sa nai-imagine ni Jack. Nasalubong niya si Brett sa may harapan ng school. Malayo pa lang ay nakangiti na ito sa kanya. "Dude," bati ni Brett, "umayag na ba si Thea na makadate mo sa prom?" "Maganda rin yung Thea. Jackpot ka rin dun." Tinapik pa siya sa balikat ni Brett. Consuelo di Bobo, sulsol sa utak ni Jack. "Anong ginawa mo kay Camille?" Sabi ni Jack ala if PJ, pilit nilalaliman ang boses, pero dahil galit na, nauuwi pa rin sa babalo. "Bakit siya umiiyak ha?" "What? Wala akong ginawa sa kanya." "Si Joanna." Hindi nagbabago ang tono ni Jack. "Sino ba talaga, dude? Si Camille o Joanna?" "Dude, hindi kita naiintindihan." Muntik nang matumba si Brett sa biglang pagkakatulak ni Jack sa kanya. Namula ang mukha ng binata. Nawala ang ngiti sa mukha nito. Napalitan ng daluyong. "Dude, pre, huwag mo nga akong..." Inulit pa ni Jack ang pagtulak. Dito na napikon si Brett. Gumanti na rin. Sa lakas ng pagkakabalyan niya kay Jack na mas maliit naman talaga sa kanya, tumilapon lang ang dala nitong 2x2. Pero imbis na masiraan ng loob, lalong nag-alatigri si Jack, patalon na sinugod si Brett. Umaalagwa ang mga kamao. Panay sa lag lang ni Brett nung una, pero nang isa pang suntok ni Jack ay tumama sa panga ni Brett, talagang nagbago na rin ang ekspresyon sa mukha nito. No more Mr. Nice Guy. Nang muling sumugod si Jack, madali lang na nasalang ni Brett ng isang braso ang suntok ni Jack. Sabay bigwas naman ng isang kamao niya. Kumonekta ang suntok sa panga ni Jack. Isa lang yun, pero solid. Yung tagos hanggang buto. Nag-slow mo ang mundo sa paningin ni Jack. Umikot-ikot. Narinig niya pa si Brett na nagsabing, "That should teach you." Pero parang kay layo ng pinanggalingan ng boses na yun. Parang galing pa sa malayong tunnel. "Anong palusot ko kay Nanay Rosing?" ang huling nasa isip ni Jack bago tuluyang nagdilim ang isip niya. Nang magising si Jack, ang Hello Kitty na kortina ang una niyang nakita. Sumayaw-sayaw ito sa pagkakabit sa bintana, nilalaro ng hangin. Nang subukan niyang tumayo, parang iikot muli ang mundo niya. Kaya humiga na lang siya ulit. Kulay pink ang kwarto. Panay posters ng mga kung sino-sinong Korean actors. Pero ang nasa pinakagitna ay ang pinakamalaking isang Hello Kitty poster. Pati ang kumot niya ay mga Hello Kitty prints. Nang lumingon si Jack sa tabi ng kama, nasa katabing desktop ay mga framed pictures ng isang magandang nakangiting babae. Ilang minuto pa bago niya na-realize kung sino ang babae sa mga pictures. Si Camille. Saka naman biglang bumukas ang pinto at siyang pasok ni Camille. Nakapambahay na. Namumugto pa rin ang mga mata. May dala itong tray ng pagkain at inumin. Natahimik nilapag sa mesa sa tabi ng kama. Hindi ito nagsasalita. Nakatingin lang kay Jack. "Nasa langit na ba ako?" tanong ni Jack. "Oo," sabi ni Camille, hindi pa rin numingiti. "Ngayon ko lang nalaman na uso pala ang Hello Kitty sa heaven. Baka paglabas ko dito sa kwarto mo, pumipilantik na rin ang mga daliri ko.
At gusto ko na rin magtayo ng beauty parlor. Doon na napangiti si Camille. Sira, buntong hininga. Kumusta na ang pakiramdam mo? Masakit pa ba? Hinipo nito ang panga ni Jack. Napaigtad sa sakit si Jack. Sorry, bulong ni Camille. Napapikit si Jack. Hayop na breath. Tinutuo talaga ang pagkakasuntok. Nagpapasikat lang naman ako eh. Bakit mo naman kasi biglang sinugod yung tao? Sabi ni Camille. Di ba ikaw laging nagsasabi, I'm a lover, not a fighter? O bakit parang ang tapang mo ngayon? Anong magagawa ko? Pinaiyak ka niya. Sus, drama, hindi bagay sa'yo. Mukha bang drama lang ito? Halos hindi ko na maigalaw ang pangako. Hindi ko naman sinasabing sugurin mo agad si Breath eh. Hindi pa nga ako tapos magsalita. Ang sabihin mo, sabi ni Jack, napaupo na sa kama. Ubod ng tigas ng iyong ulo. Sinasabihan ka na ng huwag magtitiwala doon sa mukong na yun. Bumigay ka pa rin. Isang sorry, isang deny lang ni Breath. Nagpapauto ka na agad. Nadadamay pa ako. Wala naman nagsabi sa iyong makialam ka. Ah, ganun. Ako pa talaga ang kontrabida. Thank you ha. Sorry na, sabi ni Camille. Tapos na kami ni Breath. Hindi ko na talaga papansinin yun. Parang ganyan-ganyan din yung sinabi mo last time. Last time, sabi ni Camille, hinga ng malalim. Wala pang nangyaring ganyan. Saka ako mismo nakakita ng ginagawa nila ni Joanna. Sana sinugod mo agad pagkakita mo. Ewan ko ba, kinuha ni Camille ang baso ng soft drinks at inabot sa kanya. Uhaw na nilagok ito ni Jack. Noon niya lang naramdaman na tuyo pala ang lalamunan niya. Parang ako ang napahiya nang makita ko sila. Lumayo agad ako bago nila ako mapansin eh. Lesson learned, sabi ni Jack. Saka tumayo, uwi na ako. Hinahanap na ako sa amin. Gusto mo dito ka na mag-dinner? Oo ba? Gusto mo dito na rin ako tumira eh. Hakutin ko lang saglit ang mga gamit ko. Ngisi si Jack. Sige na, bukas na lang ulit. Nakaisang good deed na ako today. Sa may pintuan na, nasabi ni Camille ang salitang salamat. Anong salamat? Lingon ni Jack. Gabi na, medyo malayo pa ang lalakarin nito. Pero parang ayaw niya pa talaga itong umalis. May bayad yun. Anong bayad? Tanong ni Camille kunot noo. Kiss. Inoffer ni Jack ang nguso nito. Che! Sabay bagsak ng pinto sa mukha ni Jack. Narinig na lang ni Camille na nagtatawa si Jack sa labas. Ang mga salitang joke lang o sige, bye na sinasabi nito ang mga yabag palayo. Matagal nang wala si Jack ay nakasandal pa rin si Camille sa pinto. Nalilito sa mga bagong nararamdaman. Bigla niyang naisip, paano kung hindi talaga nagjo-joke si Jack? Kung serious talaga siya sa kiss. Awkward sana kung narito si Breath. Paano nila pag-uusapan ang maaksyong nangyari nung nakaraang gabi? Buti na lang excuse ang mokong. May 1 linggo silang magpa-practice sa basketball. At dahil star player at team captain ng team, halos maghapong nasa gym si Breath kasama ang mga teammates. Minsan, nahuhuli ni Jack na napapasulyap si Camille sa bakanting upuan ni Breath. Hindi na lang yun pinapansin ni Jack. Hayaan mo siyang makapag-move on sa sarili niyang paraan. Si Thea naman, tila panay pangungulit kay Jack. Bakante rin kasi ang katabing upuan ni Jack. May bulutong tubig, ang usual na nakaupo rito na si Gail. At malamang 1 linggo pa rin itong absent. At madalas nakikiupo rito si Thea. Lagi itong may tanong. Ano ba ang meaning ng conflagration? Ano ba ang pinakapaborito mong tula ni Elizabeth Barrett Browning? Sino ba talaga ang pumatay kay Lapu-Lapu? Minsan parang loaded na ang mga tanong ni Thea. Jack, ano ba sa Tagalog ang secret crush? Paano mo malalaman kung may feeling sa'yo ang isang babae? Nasasagutin naman ni Jack ng paiwas
na madalas ay idadaan niya sa joke. E di pagbigla na lang nangingisay yung girl pag ngumiti yung guy. Matinding sinyalis yun na may feelings yung girl. Kapag ganun na ang tema, mag-walk out agad si Thea, lilipat ng upuan. Ipaparamdam kay Jack na na-offend siya sa hindi nito pagtrato ng seryoso sa mga tanong niya. Lagi ka na lang ganyan. Hindi ka na makausap ng matino. Madalas na reklamo sa kanya ng dalaga. Pero panandalian lang yun. Maya-maya, nariyan ulit ang dalaga, nagtatanong na naman. Jack, ano ba ang type mo sa isang babae? Ang type ko ay yung malaki ang mga braso, saka malago ang bigote. Ang hot nun. Si Thea, sisimangot, walkout queen. Pero, babalik ulit. Natikman mo na ba yung bagong McDo? Yung McRib? Hindi pa eh. 3 araw na nga akong hindi kumakain. Si Thea, uusok ang ilong, walkout queen. Kapag recess o lunch, mas malaking problema. Dahil ngayon, kasabay na nila si Thea. Nakikihati pa ito sa baon ni Jack. Ang sarap talaga ng pusa, madalas na sasabihin nito, habang ninunguya ang kalahati ng siopaw ni Jack. So yummy. Ngingiti lang si Camille, makikisakay sa bagong sitwasyon. Kahit lihim na napipikon, si Jack, tila naiipit sa 2 nag-uumpugang bato. Dati, kahit si Mang Kiko ng janitor ng school ay ayaw makisabay sa kanyang kumain. Ngayon, 2 naggagandahang girls ang nag-aagawan na makasama siya. Sa ganon, mauubos ang mga araw. Tumitindi rin kasi ang level of excitement ng buong school. Papalapit na kasi ang foundation week. At lahat ay excited na sa mga palaro at kung ano-anong pakulo ng mga estudyante. As usual, maraming responsibilities si Camille. Siya ang nakatoka sa pag-o-organize ng program at activities. Mula sa mga parlor games, special presentations ng bawat section, pati ang pagmamanage ng basketball tournament. Siyempre, naka-assist lang si Jack. Naroon lang siya lagi sa tabi. Kapag may kailangang gawin na nangangailangan ng computer aid design, si Jack ang gumagawa nun. Hindi na siya masyadong tumututol. Kung anong gusto ni Camille, yun na agad ang tinatapos nila. May kakaibang enthusiasm kasi si Camille, lalo na't kapag ang basketball tournament ang pag-uusapan. Kahit itanggi nito na may feelings pa rin siya kay Beth, lumalabas pa rin ang totoo. Kahit sa pinakamaliit na detalye, inuurirat ni Camille kung ano ang pagkasunod-sunod ng mga maglalabang basketball team, kung ano ang oras at araw ang schedule ng mga laban. Suspetsa ni Jack ay inaalam ni Camille kung ano ang schedule ng team ni Beth. Biyernes ng hapon ay nagmamadaling umuwi si Thea. Hindi na sila hinintay. Ipinagkibit balikat lang yun ni Jack. Medyo weird din kasi ang panahon, makulimlim. Mukhang uulan ng matindi. February na ngayon, bakit may ulan pa rin? Si Camille naman, parang wala sa sarili, parang may iniisip na malalim. Nagmamadali ka na bang umuwi? Gusto mo, tambay muna tayo dito sa school? Sure, sabi ni Jack. Total weekend naman. Ang inaalala lang niya ay kapag natuloy ang pag-ulan. Magmimistula silang basang sisiw nito pag nagkataon. Niyaya siya ni Camille sa kantin. Tig-isa sila ng Coke. Treat ng dalaga. Nakakapagod ano? Iniisip ni Jack ang mga paghahanda sa Foundation Week ang tinutukoy ni Camille. Oo nga eh, pero kung magiging successful naman, it's all worth it. Mapapasaya natin ang buong school. Nakasimangot si Camille. Hindi yun. I mean, si Thea. Bakit nga ba laging sumasama sa atin? Atin? May atin pala. Ano naman ang masama dun? Okay naman si Thea ah.
eskwela. Hindi kumibo si Camille. Sunod-sunod ang lagok ng coke. Akala mo alak ang tinutungga nito. Hindi ko siya gusto, biglang sabi nito. Nagulat si Jack. Actually, alam na niyang may friction. Nararamdaman niya yun. Pero ngayong aktwal na sinasabi ito ni Camille, parang naninibago siya. Ikaw naman, ayaw mo ba nun? Diba sabi nga, 3 is a crowd? Masaya pag marami. At least, hindi na iisipin ng mga tao na may something sa atin dahil tayo lang lagi ang magkasama. Nakatitig lang si Camille sa mukha ni Jack. So, ganon? Nahihiya ka na bang isipin ng mga tao na may something sa atin? Hindi naman yun ang... Biglang tayo si Camille. Madali naman akong kausap. Kung gusto mong kayo na lang ang magsama. Akmang aalis na padabog si Camille nang pigilan siya ni Jack. Teka lang. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko lang, bakit di mo bigyan ng chance si Thea? Okay naman siyang kasama, di ba? She's funny. Napaismid si Camille. So, ako hindi funny, kaya bored ka na sa akin? Diyos ko, tinitwist na ni Camille ang bawat sasabihin niya. Hindi nga yun ang... Hindi na natapos ni Jack ang sasabihin dahil sa may entrada ng kantin nakatayo si Brett. Tila maamong tupa. Paglingon ni Camille, napasinghap din ito sa gulat. Anong ginagawa mo dito? Pwede ba tayong mag-usap? Napasulyap si Brett kay Jack. I mean, yung tayo lang, walang ibang tao. Walang ibang tao, parang nag-iinit ang mukha ni Jack. FYI, hindi siya ibang tao. Pero hawak na ni Brett ang isang kamay ni Camille. At ang nakakainis pa, hindi yun binabawi ng dalaga. Ano pa ang pag-uusapan natin? May pagtatampo sa boses ni Camille. Tapos na sa atin ang lahat. Ayoko na. Magsama kayo ng Joanna na yun. You don't understand. Lalong lumalapit si Brett sa dalaga. Maling-mali ang iniisip mo. If you can just give me a minute para magpaliwanag. Tinitigan ni Camille ang mga mata ni Brett. Tila hinahanap nito ang katotohanan. Matagal siyang hindi nakapagsalita. Nang lumingon siya kay Jack, ay wala na ang binata. Nakakaalis na pala ito. Alam na kasi ni Jack ang mangyayari. Si Camille pa. Isang sorry lang ni Brett, okay na ulit ang lahat. Kaya, minabuti na lang niyang talikuran ang nakakaumay na eksena. Kaysa hintayin pa niyang makitang lunukin lahat ni Camille ang naunanan niyang pangako sa sarili na hinding-hindi napapansinin ang mokong na yun. Ang kaso, nagsimula ng umulan paglabas ni Jack ng kantin. Patalon-talon siya sa mga gilid ng building sa kakaiwas sa patak ng ulan. Matagal siyang nakatayo sa waiting shed. Lalakas pa yan, opinyon ng matandang babaeng nagtitinda ng yosi doon. Parang may bagyo dugtong pa nito. Shit, kapag ang matandang tindera ng yosi ang nagsasalita, maniwala ka na. Expert ito eh. Isa pa, baka maabutan pa siya ni Camille at Brett dito sa waiting shed. Hindi niya masisikmura yun. Baka magwala na siya kapag nakita pa niyang sweet na ulit ang dalawa sa isa't isa. Ibang level ng awkward kapag silang tatlo pa ang mai-stranded dito sa waiting shed, kakahintay na tumila ang ulan. Kaya nung kumidlat at kumulong ulit, huminga ng malalim si Jack. Bago sinugod ang ragasan ng ulan, sipon lang naman siguro ang mapapala niya dito. O kaya trangkaso. Okay lang yun, maliit na bagay. Malayo sa bituka. Ang problema ay ang puso, ang maarte, tatanga-tanga at umaaray na niyang puso. Habang sinasagasa ni Jack ang ulan, naglalaro sa isip niya ang sarili niyang martyrdom.
Nagkamaling na itapak niya ang isang paa sa isa palang malalim na kanal. Ang na-imagine niya, si Camille naglulupasay sa iyak habang pinipilit i-revive ang nalunod niyang katawan. Nang lalong lumakas ang buhos ng ulan, pakiramdam ni Jack, naglalakad siya ng slow motion. Parang yung lumang eksena sa pelikula ni Kurosawa, yung The Seven Samurai. Na-imagine niya ulit. Si Camille, hinahabol siya para mag-sorry sa lahat ng katangahan at kapalpakan nito. Pero walang lingon likod si Jack. Patuloy lang na naglalakad ng slow motion patungo sa direksyon ng sunset. Dahil sa imagination ni Jack, tapos na siya kay Camille, nakapag-move on na siya. Pagdating ni Jack sa bahay, gulat-gulat ang nanay Rosing niya. Paano'y mukhang basang sisiw ang binata. Bakit ka naman sumugod sa ulan? Bungad nito. Alalang-alala na binabalutan ng tuyong tuwalya si Jack. Naku, Nay, kung naghintay ako na tumila ang ulan, aubutin na lang ako ng gabi dun. Baka marip pa ang anak niyo. Hindi natawa si Nanay Rosing sa pasimpleng joke. Nasaan ba si Camille? Hindi ba kayo nagsabay? Hindi nakasagot si Jack. Feeling niya, bigla siyang gininaw nang mabanggit ang pangalan ng dalaga. Hinigpitan niya ang pagkakahapit ng tuwalya sa katawan niya. Napansin yun ni Nanay Rosing. Mag-iinit ako ng tubig. Magbanlaw ka, dali. Baka magkasakit ka pa niyan. Huli na, Nay. Naisaloob ni Jack. Masakit na. Ano ang masakit? Nagsasalita ka na naman ng mag-isa dyan, ha? Sabi ni Nanay Rosing mula sa kusina. Noon lang na-realize ni Jack na nasabi niya pala yun out loud. Baka nilalagnat ka na. Hindi po, sagot ni Jack. Hindi po ako tinatablan ng lagnat. Takot po sa akin ang mikrobyo. Ha ha ha. Sobrang fake ng tawa mo, dude. Sa kayabang lang yun, dahil bandang madaling araw, nangangatog sa ginaw si Jack, nagdideliryo na. Buti na lang may pagkaalbularyo si Nanay Rosing. Alam nito kung ano ang halamang gamot na dapat itapal at ipainom kay Jack para mabilis na bumaba ang lagnat nito. Tanghali na kinabukasan nang mahimasmasan ang binata. Nang kaya na niyang umupo o dumilat nang hindi umiikot ang paligid niya, noon lang niya nakita na ilang missed call at text na pala si Camille. Hinahanap siya. Pupunta ka ba sa school meeting natin? About the foundation week. Okay ka lang ba? Natutuksong mag-reply si Jack. Pero pinigilan niya ang sarili. Hindi pa siya okay. Ayaw niyang malaman ni Camille kung ano ang nangyari sa kanya. Dahil siguradong mag-aalala ito at hahangos ng dalaw dito sa bahay. Ayaw niya munang makita si Camille. Dahil kapag andito ang dalaga, magkukwento ito at malamang mapunta na naman sa usapan sa kung ano na naman ang status ng relasyon nila ni Brett. Yun pa naman ang topic na gusto niyang iwasan. Feeling niya lalo siyang magkakasakit kapag naiisip yun. Lumitaw sa kwarto si Nanay Rosing na may dalang pagkain. Huwag ka munang bumangon, baka mabinat ka niyan. Medyo okay na ako, Nay. Huwag mo akong bulahin, hindi ka pa okay. Kailangan mo ng mahaba-habang pahinga. Naupo sa gilid ng kama ang matanda. Ang tigas kasi ng ulo mo. Hindi ka na bata. Alam mo nang hindi ka dapat sumugod sa ulan na yun. Tumawag ba sa landline si Camille? Kunot ang noo ng matanda. Hindi naman. Bakit? Hindi ba siya nagtitext sa'yo? Nag-text naman. Kapag tumawag sa'yo, Nay, sabihin niyo umalis ako. Wala ako sa bahay. Aba, at tuturuan mo pa akong magsinungaling, bata ka. Ayaw ko kasi muna siyang makausap. Na-stress ako. Ano ba kasi ang nangyari sa inyong dalawa? Yun nga wala ngang nangyari sa aming dalawa. Wala naman po. Baka magpunta yun dito. Nakakahiya. Nangangamoy efficacy oil ako.
Para na akong matandang kluban. Ay, no offense, Nay ha. Napatawa na lang si Nanay Rosing. Saka baka kung anong balita ang dalhin nun dito sa akin tungkol sa school. Alam nyo namang puro projects ang inaatupag nun. Walang kapaguran. Lalo akong mabibinat nun. Seryoso siyang tinitigan ng matanda. Baka naman kasi, umpisa nito. Pero hindi itinuloy. Napabuntong hininga na lang. Hindi kahapon lang ipinanganak si Nanay Rosing. Papunta pa lang si Jack, matagal na siyang nakabalik, ika nga. Matagal na niyang gustong kausapin ng masinsinan si Jack tungkol sa buhay nito. Pero lalaki ang anak niya. Hindi niya alam kung papaano sisimulan ang isang pag-uusap nang hindi magiging awkward para sa kanila. Mula kasi nang mamatay ang ama nito, lagi nang nakasubsob sa mga libro si Jack. Laging nasa harap ng computer, kung ano-anong sinusulat at binubutingting. Hinahayaan na lang niya dahil baka kako yun ang kailangan ng anak. Mukha namang libang na libang si Jack sa mga ginagawa niya. Isa pa, sabihin man ng iba na modern na ang kabataan ngayon at hindi na naiilang. Pero iba sa bahay na ito. Dito may mga saloobin si Jack na kanya na lang, na hinuhulaan na lang ni Nanay Rosing. Tulad ngayon, may nangyari sigurong masama sa kanila ni Camille. Sa totoo lang, hindi makapaniwala si Nanay Rosing na kaibigan lang ang turing ni Jack sa dalaga. Sino naman ang hindi magkakagusto kay Camille napakagandang bata nun. Mabait, maalalahanin at magalang pa. Hindi nga lang matanong ng matanda ang anak ng diretsahan. Hinihintay niya pa rin na dumating ang tamang panahon na mag-open up si Jack sa kanya. Kawawa naman yata si Camille kung hindi ko sasabihin sa kanya na may sakit ka at kung saan-saan pa siya maghahanap. Paano kung kailangan kanya? Nay, tingnan mo nga ako. Nasa sitwasyon ba ako ngayon na pwedeng makakatulong sa kung ano man ang kailangan niya? May lagnat pa kaya ako? Sabay sapo ng palad sa noo niya. Ayan ang init. Kailangan ko ng uninterrupt bed rest. Ganito na lang, sabi ni Nanay Rosing. Kapag hindi tumawag ng landline si Camille, swerte mo. Walang iistorbo sa'yo. Pero kapag tumawag siya, hindi ako magsisinungaling ha. Sasabihin ko ang totoo. Nay naman. Ayokong lukuhin yung bata. Saka isa pa, ang arte-arte mo. Lagnat lang, may uninterrupt bed rest ka pang nalalaman. Akala ko ba, hindi ka tinatablan ng mikrobyo? Malayo sa bituka ka mo? O ayan ang napala mo? Kasi Nay. Pero, hindi na naririnig ni Nanay Rosing ang sasabihin pa ni Jack. Nakalabas na ito ng kwarto. Nang makapag-isa, nitigan na lamang ni Jack ang kisame hanggang makatulog. Pangalawang araw, wala na ang lagnat ni Jack. Ikaw ba naman ang banata ni Nanay Rosing ng TLC? Tender loving care, oras-oras. Siyempre, nakatulong na rin dun ang namumuong excitement sa puso niya. Sa magdamag na pag-iisip ni Jack, nakabuo siya ng mga importanteng desisyon na makakapagbago ng kanyang buhay. Halimbawa, na-realize niya bakit nga ba siya masyadong apektado sa one-sided relationship ni Camille kay Brett. Ano nga ba ang pakialam niya kay Camille? Sinabi na nga niyang hindi naman siya in love dito. Medyo attracted lang siya. Medyo gusto lang niya si Camille dahil masarap itong kasama. Emphasize on medyo. Ano kung maganda si Camille at minsan para siyang namamagnet sa tuwing ngumingiti ito? Ano kung kapag tinitigan siya ng dalaga para siyang lalanggamin sa tamis at maiihi sa kilig? Alam niyang wala naman siyang lugar kung saan pwede na niyang aminin na hopelessly in love na siya sa dalaga. Kaya niya to, sabi niya sa sarili. Siguro hindi talaga bubukol kung hindi ukol, ika nga. Kaya simula bukas, pagpasok niya, ibang Jack na ang makikita ng madla. Isang Jack na cool.
hindi apektado kahit makipaglambot-singan pa sa harap niya si Camille at Brett. And besides, andyan naman si Thea. Baka mas ma-inlove pa siya dun. Total maganda rin si Thea at mukhang type rin niya. Bukas, pagdating niya sa school, itatrato niyang ordinaryong tao si Camille. Ang malaga ay ang long-term goals niya, ang makapagtapos ng pag-aaral at maging ubod ng yaman. And speaking of long-term goals, kailangang tapusin na niya ang nasimulang Android app, yung Easy Spy. Naaatat na siyang i-download ito sa Google Play Store at makita ang actual na sales performance nito. Feeling niya kasi marami ang bibili dito. Ang dami kayang mga tao sa mundo na nagdududa sa mga ginagawa ng mga asawa o karelasyon nila. Pero bago niya maibenta, kailangan niya muna ng tinatawag na beta testing. Ang naiisip niya ay si Camille at Brett. Pwedeng magamit ni Camille ang Easy Spy para masiguro kung nagluloko nga ba si Brett o hindi. Sa parting yun, medyo aminado si Jack na may personal siyang interest dito. Gigil na kasi siya kay Brett. Hindi pa nga siya nakakaganti sa pagkakasapak nito sa kanya. Ang problema, papayag kaya si Camille na i-install ang Easy Spy at makita ang katotohanan? Well, cross the bridge when we get there, naisip ni Jack. Tapusin mo na ang dapat tapusin. Buti na lang at linggo ngayon. Nasa mga kumari niya si Nanay Rosing, naglilibang sa bingo, o kaya ano man yung pinagchichismisan nila. Kapag ganitong mag-isa lang siya sa bahay, ay feeling ni Jack ang lahat ay posibleng mangyari. Tila kahit anong kaya niyang gawin at tapusin. Nagtimpla ng kape habang hinihintay na mag-boot up ang computer. Teka, mas maganda kung may power music. Naganap siya ng music folder ng mga kanta na akma sa mood niya. Napili niya ang Atat ni Ron Henley. Swak na swak itong pampagana. Nasa mga huling stages na talaga si Jack ng programming. Actually, natapos na niya ang mga importanteng parte ng app niya. Pampaganda na lang ang problema. Yung interface, yung kung paano niya gagawing madali para sa user na gamitin ang Easy Spy. Dapat hindi nakakalito ang controls. Dapat intuitive. Dapat hanggang maaari, isang pindot lang, alam na ng app niya ang gagawin. Ito ang paborito ni Jack, yung mga huling stages. Dahil dito, nakikita na niya ang future, ang bunga ng kanyang mga pinaghirapan. Tapos na ang madugong bahagi ng programming. Kaya nga, sumasabay pa siya kay Ron Henley. Pakanta-kanta ng "Di na ako makapaghintay, makatulong, managinip, sakaling makaakbay, sa may sulok, sa may gilid, walang mga matang nakabantay. Tara, umiga ka sa aking tabi, nang tayo ay magpantay." Medyo nasamid pa siya sa kape, pero tuloy-tuloy pa rin ang kanta. At kahit gusto niyang iwasan, habang sumasabay siya sa kanta, ang naiisip niya ay si Camille. Nagkakabalikan niya kaya sila ni Brett? Nagpakatanga na naman kaya ito? Kasi naman ay lumayas siya agad bago pa man dumating sa climax ang drama ni Brett. Malamang kung ano-ano na naman ang pinapangako nito. Sa totoo lang, duda ni Jack ay kailangan lang talaga ni Brett si Camille para sa mga academics nito. Yung mga math assignments, pati ang influence ni Camille sa buong campus. Kung may popularity contest, panalo agad si Camille. Ang charm kasi ng dalaga ay abot hanggang sa mga teachers at school admin. At dahil bubo naman talaga si Brett at idinadaan lang sa forma at pagiging athlete ang pagpasa ng mga aralin. Critical nga naman sa success nito ang pagkapit kay Camille. Kita mo naman ang timing ng pagsusori niya. Next week ay start na ng baseball tournament at kailangan ni Brett na nasa panig niya ang dalaga. Isang wild card si Camille. Kapag hindi mo ito kakampi, di mo alam kung ano ang pwedeng magawa nito. Lalo't nasa kanya halos ang lahat ng responsibilidad sa mga activities ng Foundation Week.
Pangalawang mug na niya ng kape nang mag-text si Thea. Hi lang. Hindi niya sinagot. Baka mauwi sa tuloy-tuloy na usapan. Mahihirapan siyang mag-focus sa pagtapos ng easy spy. Pero nang si Camille naman ang mag-text ng buhay ka pa ba friend? Sa kasinundan ng magparamdam ka naman, chup-chup mo. Muntik nang mag-text back si Jack. Nasasabik siyang ikwento sa dalaga ang progress niya sa ginagawang Android app. Ibalita na finishing touches na lang at bukas, Lunes, maipakita na niya kung paano ito mag-work ng actual. Yak maraming pogi points na naman ito. Pero sabay sapat ng isip niya. Bakit mo naman kailangan ng pogi points? Para saan? Hindi mo naman gustong maging girlfriend si Camille, di ba? Kahit na. Masarap pa rin sa feeling na meron kang munting accomplishment sa kabila ng mga hindi magandang nangyayari sa mga araw mo. Buti na lang, napigilan niya pa rin ang sarili na mag-respond. Focus, Jack. Focus. Saka na muna yung kalandian. May mga bagay sa mundo na mas importante kaysa pag-text ng, ito buhay pa naman friend. Nagkakape, just chilling, lul. Ang 4 na mug ng kape na i-upload na ni Jack sa Google Play Store ang app. Pagka-click niya ng submit button, doon lang siya nahimasmasan nun. Noon niya na-realize kung ano ang ibig sabihin ng nagawa niya. Kapag gumana ang app at naging bestseller, malaking bagay ito. Hindi biro ang magiging success niya. Yung bukang bibig niya dati na magiging ubod ng yaman, malamang biglang magkatotoo yun. Madaling araw na ay di pa rin nakatulog si Jack. Naglalaro kasi sa isip niya kung ano ang pwede niyang bilhin kapag may $1 million na siya. Ang una niyang gagawin kapag may ganun siyang pera, bigyan ng scholarship si Camille para makapag-aral ng English sa UK. Para pagbalik nito, straight na magsalita, hindi na bulol, may British accent pa. At siya naman, bibili ng rancho, mag-aalaga ng mga baka at kabayo. Si Nanay Rosing, bibigyan niya ng pamasahe para makapag-world tour, kahit isama pa niya lahat ng kumari niya. Buisit na excitement, hindi nga siya pinatulog. Kahit na nung bandang alas 5 na, nang umagay umuulan ng malakas at lumamig ang hangin. Tumitilaok na ang manok at nakadilat pa rin si Jack. Gising na gising ang diwa. Nang minsang napapikit siya at tila na naginip, biglang kumatok na sa pinto sa kwarto si Nanay Rosing. Oy Jack, gising na, malilate ka na. Isang zombie ang nakita niya sa refleksyon ng salamin. Isang zombie na nagsisipilyo, umiiling-iling, bumubulong-bulong ng, lagot ako nito kay Mrs. Santos. Mukhang mamalasin nga talaga siya dahil punuan rin ang mga jeep na dumadaan. At dahil umulan nung madaling araw, basa ang kalsada, maputik sa ilang bahagi. Kung di ka mag-iingat ay pwede kang matalsikan ng dumi o kaya'y madulas. Puting-puti pa naman ang uniform niya. Biglang parang tumalon ang puso niya pagtingin niya sa relo. 10 minuto na siyang late at narito pa rin siya sa kanto nila. Sa madaling sabi, inabot ng halos 1 oras na late si Jack. Mortal na kasalanan sa standard ng school, lalo na ng teachers nilang si Mrs. Santos. Kung kasabay ko lang sana si Camille, naisip ni Jack habang halos tinatakbo ang daan patungong school. Malamang hindi ako pagagalitan ng teacher. Isang joke, isang ngiti lang ni Camille, okay na. Sa may entrance, ay naabutan niyang nagmamap ng basang sahig si Mang Kiko, ang janitor nila. Oh, ang aga mo yata, ang aasar pa nitong nakangisi. Mang Kiko, ang dulas naman ng sahig, sabi pa niya. Kaya nga, huwag kang tumakbo para di ka madulas, sagot ng janitor na sa school na tumanda at nagkaapo. Nakalagpas na siya ng konti sa bahaging nalinis ng janitor nang may narinig siyang malakas, matinis na sigaw sa likod. Paglingon niya, tila sinakal ang puso ni Jack. Si Camille,
nadulas at nakasalampak sa sahig. Nakasabog ang mga dalang gamit. Ang masama pa nito, sa anggulo ng pagkadulas niya, hindi sinadyang mapabuyangyang ang palda ng dalaga. Kita ang pinakatago-tago nito, kaya tulala si Jack. Nakatayo lang siya doon na nakanganga. Nagkataong sumaglit nun si Mang Kiko sa CR upang banlawan ang map at hindi nito nakita ang pangyayari. Hangos na tumayo si Camille, inayos ang sarili, halata ang galit sa mukha. Pinagpag ang blouse, inayos ang pagkakalilis ng palda, saka hinarap si Jack. "Manyak!" sigaw nito, saka nagdadamog na umalis, walang lingon likod. Naiwang tulala pa rin si Jack, tila natuklaw ng ahas. Dalawang bagay ang nasa isip niya. Sexy pala si Camille, at talagang paborito pala nito ang Hello Kitty, kasi kahit sa hindi malaman ni Jack kung magigilty o kikiligin. Pero di niya namalayang napapangiti na pala siya. Saka naman dumating si Mang Kiko na galing sa CR. Nasa kamay pa rin ang map, nakatitig sa mukha niya. Baliw lang, pamubusga nito. Tumatawa mag-isa. Iniwan siya ni Mang Kiko na naiiling-iling. Oo, naisip ni Jack, nababaliw na nga yata ako. Kumakabog ang dibdib, alanganing sinundan niya si Camille patungo sa classroom nila. Parang gusto ng mga paa niya na umatras na lang at umuwi. Kilala niya si Camille, malaking gera to. To be continued in chapter 3. Thank you for listening.